why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors, governors, all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts. Triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Tila tinutupad nga ang panata ng Pangulo. Marami nang naililibing. At mukhang tiyak na marami pang susunod. Kamakailan, may ilan akong nakilala na marahil nasa panganib na rin kung hindi sila maagang nakalaya sa droga. Mahigit 600,000 na raw ang tumugon sa panawagan ni Pangulong Duterte na umamin ng kanilang bisyo at sumuko sa barangay. Sa barangay Batasan Hill sa Quezon City, sari-sari ang kanilang kwento. Bakit kayo nandito ngayon? Actually, para tanggalin yung kahihiyan ng pamilya, ano po. 1981 pa kami dito at halos kababata namin lahat ng mga nasa barangay din, mga nakaupo. Tsaka ibang halos close family friends na rin ng pamilya namin para matanggal yung insulto sa pamilya. Kasi biktima lang din naman kami. Tsaka pangalawa, programa ng gobyerno yan, tsaka barangay. Tsaka pakikisama rin kay Pangulong Duterte. Kayo, sir? Pagbabago. Para malinis na rin yung sarili ko. Dahil nagkamali nga dati. Ngayon medyo kailangan ayusin na. Kamustahan? Ito ang tawag sa programang inilunsad ng barangay para sa mga tinuguriang sumuko. Sa buong Quezon City, sila ang may pinakamaraming surrender. Mahigit 900. Maaring dumami sila mula nung may 4 na napatay sa barangay na umano'y sangkot sa droga. Sino gusto mabuhay? Yan! Sino gusto mabuhay? Wala! Sa barangay natin! Tandaan lagi, dalawa lang po ang pupuntahan ng drugs. Kung hindi ka makaya nyo, yung pagkakulong. Ang pinakamakay po lang namin po rito na talagang mahinto sila eh. Kasi ang pananaw po naman namin dito, hindi naman kagatitigil yung mga yan eh. So matagal, sa ako po, bilang dating pulis, matagal din yan eh. Muli, pag-iusap namin, magbago na kayo. Ha? Sana, kung may... Kabilang sa mga panauhin sa programa ang kapatid ni PNP Chief Bato de la Rosa. Pero pag nag-positive ulit kayo sa isa naming test pa, meron na kami nakahandang programa. Pero hindi namin kayo papatay. Sa halip na patayin o saktan, ang mga dumalo ay naging Zumba Renderers. May pakain pa na sagot ng barangay. Mga lalaki ang karaniwang lumalapit sa barangay para sumuko. Ngunit sa okasyong ito, may mga babaeng nais din makaiwas sa kamatayan. Siya si Inday, na kakapanganak lang nitong Pebrero. Mahirap kung hindi ka magbabago. Pag hindi ka magbabago, talaga papatayin ka. Maganda magbago ka habang may pag-asa pa. Kasi malapit naman po. At saka itong baby nyo, iniisip nyo rin siya. Iniisip ko po. So hindi pa nga lumabas sa tiyan ko, iniisip ko na. Baka mamaya, pagdating ng araw, wala na nanay niya. Siyempre, maganda yung paglaki niya, nandiyan pa rin. Kaya So nung buntis kayo sa kanya, gumagamit pa rin kayo? 4 na buwan po ang tiyan ko.
Nung lagpas ng Buntis na kayo, gumagamit pa rin kayo? Opo, 4 na buwan. Pag lagpas na po doon, mga naglilima na, hindi na po ako gumagamit. Natakot po ako. Bakit? Bakit kayo tumigil sa 4 na buwan? Ayaw ko na ho, kasi pinagsabihan na po ako ng asawa ko, pati yung purok namin, sinabihan ako na, tigilan mo na yan, alang-alang sa baby mo. Kasi mahirap na yung, hindi mo yung buhay ng anak mo. Nakalagay ito ng letter C at letter D. Kapag ka po yun naging pula lahat, ibig sabihin negative. Parang baka naman sa negative. Siguro-durin na lang na nasa negative kayo. At kapag ka letter C lang ang lumabas, isang durin lang, ang ibig sabihin nun ay lakas! Ang ibig sabihin nun ay ibig sabihin ng patay na kayo. Bago matapos ang programa, pumila na ang mga kinakabahang surrenderer. Isa-isa silang nagbigay ng kanilang ihi para sa drug test. Nagkausap-usap kami na Colonel Patay na may kit na gano'n. Sabi namin, ba't hindi natin gamitin para at least kahit matakot na dinadrug test natin sila, na monitor natin sila kung talagang tumitigil sila o hindi. Tumigil na raw sa bisyo si Inday, ngunit dito raw malalaman ang katotohanan. Gumamit ka ba? Kailan ka ulit gumamit? 5 months. 5 months? Sigurado ka? Sa 50 kalahok ng programa sa araw na ito, 15 ang nagpositibo. Ibig sabihin, kamakailan gumamit pa rin sila ng droga. Samantalang 35 ang nagnegatibo sa drug test. Isa na roon si Inday. Masaya po na sana tuloy-tuloy na yung pagbabago sa akin. Para sa aking anak na nagbabago ako at saka sa asawa ko. Maganda yung nakikita ko na nandyan na. Nakikita ko na rin. At saka maganda yung ginagawa nila na talagang kung magbabago ang tao, ginagawa nila ng paraan para maayos. Sa kasulukuyan, mahigit 600,000 katao na ang sumuko sa buong bansa. Ngunit kahit pa sumuko, may mga lumalabas na mga balita na wala pa ring katiyakan sa kanilang kaligtasan. Tila binansagan na silang kriminal o kalaban sa isang madugong gera. Ngunit ito nga ba ang dapat turing sa kanilang lahat? Kaya nagpapasalamat ako, dinala ako dito ng magulang ko. Kasi dito may kapayapaan ako. Dito, di ko nararamdaman yung panginginig na hinahanap ko sa drugs. Magpasalamat tayo na nandito tayo. Alam niyo, family, mapalag tayo. Kasi nandito tayo nung panahon umupo si Duterte. Tayo yung mga pinakamapalad. Mapalad. Ito ang saloobin ng isa sa mahigit 1,500 pasyente ng Bikutan Treatment and Rehabilitation Center o Bikutan TRC. Umaapaw na ang kanilang pasilidad. Ngunit mas dumarami pa raw ang mga nais pumasok dito mula noong nagsimula ang Administrasyong Duterte. Paliwanag ng doktor dito, hindi lahat ng mga sumuko o gumagamit ng droga kailangan magpagumot dito. Unang-una po, hindi lahat ng drug user nangangailangan ng confined na rehabilitation. O kung tawagin natin residential rehabilitation, katulad ng ginagawa po natin dito. Most of them will benefit from an outpatient program
kung saan ginagamit natin ang suporta ng pamilya, tinuturuan natin sila ng livelihood projects and programs para lalo silang matanggal yung kanilang pag-iisip sa paggamit ng droga. Lahat ng apatan, sabay upo! Tila maistilong militar ang kanilang pagdidisiplina. Ngunit ang pakikitungo raw nila sa isa't isa parang kapatiran. So, good morning, family! Good morning! Okay, so you family, because this is, we call this as therapeutic community. So we are one big family here. So that's the reason why they call us mommy. We call them family. At tulad ng kahit anong komunidad, meron din sila mga batas na kailangan sundin. At ang mga pasaway o matitigas ang ulo, lalo raw nagtatagal dito. Tulad na nangyari kay Benjamin Toledo. Bali, nag-stay po ako dito dati, 2011 pa po. 6 na buwan lang dapat siya sa Bikutan TRC. Ngunit inabot siya ng halos 3 taon. Noong 1 taon lang siya nakalabas. Magulo sa kanilang tahanan sa Baguio kaya lumaya si Benjamin noong siya'y 12 taong gulang pa lang. Saan ka naman pumunta? Sa Lansangan po. Lansangan ng Baguio? Opo. Ako po ay kumukuha lang ng karton paggabi. At doon po sa gilid natutulog. So, ayun po yung buhay ko dati. At para ako ay mabuhay, sa palengke po ay nagkakargador po ako. Kalaunan, naging mandurukot siya sa mga lansangan ng Baguio at nalulun sa bisyo. So masasabi mong naging addict ka? Opo. Naging addict po talaga ako kasi totoo lang po, umabot po ako dun sa sa iba na po yung kilos ko. So kahit yung mga kamay ko ay gumagalaw-galaw. So dumating din yung pagkakataon na yung dila ko ay kumapal. At nung kumapal yung dila ko, ang nasasabi ko lang ay letter S. Family, tulungan niyo ako. Gusto ko magbago. Ilakas mo! Family, tulungan mo ako. Gusto ko magbago. Ilakas mo! Tila sineryoso ang pakiusap ni Benjamin, kaya ang dating addict na mandurukot nakagraduate pang valedictorian sa paaralan ng Bikutan Treatment and Rehab Center. Tinulungan ko siya parang maka-graduate. Mabait naman, matalino pa. 1 taon na mula na makalabas siya sa rehab. Ngayon, Brother Benjamin na ang tawag sa kanya at minsay dumadalaw pa rin sa mga dating kasama. Kung ako po ay tatanungin, hindi ko po akalain magiging ganito ako. Dahil para sa akin po dati, pag sinabing Bible, Word of God, parang baduy, parang ganun po yung dating. Para sa akin, hindi naman totoo yan parang ganun. Pag narinig ko, mabuti ang Diyos. Sabi ko, mabuti ba ang Diyos? Bakit adik ako? So, parang ganun. Kaya, hindi ko po akalain talaga maging ganito ako, pero ewan ko nga po, dahil po sa mayamang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nasagip si Benjamin ng isang sistemang nagmamalasakit. Sistemang itinuring na sakit ang kanyang problema na sa halip na parusahan lamang, ginamot siya. Pero itong facility na to, hindi naman to preso, no? Nandito sila, lumabag sila sa batas na ganon, pero hindi sila tinatrato rito ng mga kriminal. Tama ba yon? Tama po yun. This is actually, base dun sa batas natin noong 2002, yung Comprehensive Dangerous Drugs Law natin, nirecognize nila na yung drug dependence ay isang kondisyon na pang-medical. Ang isang drug dependent ay not necessarily criminal in all instances. Although ipinagbabawal po sa batas natin ang paggamit ng droga, ano po? But the government also recognizes that these people need help. Napuno na ng takot ang mga komunidad. Kinakatok at pinaamin ang mga gumagamit ng droga. Ang iba, natatagpuan na lang na patay. Salot ba talaga sila sa lipunan? O mga biktima ng adiksyon?
na marahil sa halip na girahin ay dapat gamutin.